Masters of Military Defense Studies, Filipino Army, Commandant OCS Philippine Army, to give his inspirational message. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Isang mainit na pagbati sa inyong lahat. Di ko na babatiin lahat-lahat. Bigyang pugay ko na lamang. Unahin ko ang pinakamagiting natin at pinakaastig sa lahat sa kampo na ito, si Brigadier General Billy De La Rosa, ang aking kaibigan mula pa ng Bicol days. Dagdagan ko lamang, sabi niya, hindi daw dapat tayo makarating sa pagtunguhan kung hindi tayo lumingon sa pinanggalingan. Nung magkasama kami, siya ang dahilan kung bakit na-wipe out ng 3rd Scout Ranger Battalion ang buong unit ng NPA doon sa Barangay Mabanate sa Pilar, Sorsogon. Palagpakan mo natin si Sir. Isang ding mainit na pagbati sa incoming Brigade Commander soon, in the next few days, si Colonel Jesse Montoya. Kagaya ng ating incumbent Brigade Commander, nagpakita ng kanyang kahusayan sa serbisyo, lalo na doon sa lalawigan ng Sulon, nung pinamunuan niyang 2nd Special Forces Battalion, gamit ang kahusayan sa community relations, particularly ng mass-based organization at kombinasyon ng direct action missions ng Special Forces, ay napakarami ang kanyang kontribusyon para sa peace ng lalawigan ng Sulu. Ang Sulu ngayon, pwede ka nang magkape sa Patikol, at yun ay effort, team effort, at kasama doon ang effort ng ating incoming Brigade Commander. Binabati ko kayong lahat, lalo na yung mga ROTC graduate. Ang ating ginagawa ngayon ay may kaugnayan sa Reserve Force Development at may kaugnayan kung bakit tayo ngayon ay naghahanda para sa Territorial Defense Operations. Paano i-defend ang ating kalupaan, ang ating kasarinlan, laban sa puwersang mapanakop. At dahil doon, babalikan natin ang mga nakatala sa kasaysayan. Ang lugar na ito ay breeding ground ng warriors, leaders, and heroes. At ang isa doon na kilala dito sa buong lalawigan ng Lanao del Sur ay lumilingon sa pangalan na si Dato Akader Akubar. Kilala bilang si Dato Amay Pakpak. Noong 1891 at 1895, naganap dito sa lugar na ito ang tinatawag na Battle of Marawi. Ito, ang tawag dito ay Fort Marawi. According to the narratives of the Spaniards, Fort Marawi ang kanilang inaatake. At noong 1895, di bali nang mamatay, wag lang mapahiya. Iyon ang ipinakita ni Dato Amay Pakpak nung sinagupa niya ang 5,000 na mga Espanyol at mga colonial forces na umatake dito. Dito siya nag-waste ng buhay. Kaya nung lumipat ang katungkulan sa lugar na ito sa mga Amerikano, pinangalanan itong Camp Marawi. And that was before the time na ang lugar na ito, itong bayan ng Marawi ngayon, o yung siyudad ng Marawi, ay tinatawag pa na Dansalan. So, dito nagsimula ang pangalan ng Marawi City. At dahil doon, napaka-importante din sa atin na alalahanin natin na yung ipinakitang kabayanihan ng mga sinaunang nag-defend laban sa idea na foreign o banyaga na idea o itsurang mapanakop na kagaya ng mga Espanyol ay ipinagpatuloy yon ng mga sumunod na mga lumaban sa kampo na ito. Ika pa nga, someone's freedom fighter is someone's terrorist. Naintindihan natin na ang iba sa ating mga kababayan ay naging terorista dahil ang kanilang paniniwala ay mula sa isang foreign brand, kagaya ng ISIS. At yun ang dahilan kung bakit marami sa atin ngayon, katanungan, meron pa rin dito mga chopper na nag-undergo ng sustainment operations sa ating mga tropa na nakikipaglaban pa rin hanggang ngayon doon sa ideyang komunista ng SRC-5 na kopya mula sa China at saka sa Russia, ni Mao Zedong at saka ni Lenin. Yun ang parehas na idea na nilabanan ng mga ninuno natin. Ngayon, papunta tayo, bakit Camp Kitli? Dito, inatake ng mga Maranao warriors
ang mga Amerikano nung inoccupy nila ito noong taong 1903. Si Private Fernando Guy Kitley ay namatay habang nagdepend sa kampo. Pero para sa mga Maranao, ang hero ay yung umatake dito. Kaya sinasabi ko, someone's freedom fighter is someone's terrorist. So ngayon, intindihin natin ang konteksto na yon dahil sa ating laban ngayon, parehas sa ginawa ni Colonel Jesse Montoya doon sa Sulu, kailangan ay combination ng community engagement, pag-identify sa ating sarili doon sa ating mga kababayan na naging kalaban natin because of their belief, because of the idea na iyon ang tama ng kanilang niyakap sa kasalukuyan. At sa aking pakikipag-usap sa ating mga kasama ng mga officers, NCOs, at maging sa mga civilians dito, ang ating commander, si Brigadier General De La Rosa, ay nagpakita ng parehas na kahusayan sa community engagement, sa direct action missions, yung combination kung paano natin maklaim ang kapayapaan dito sa lugar. Kung susuruin natin sa kasaysayan, sino ba ang unang gumawa noon para makuha ang kapayapaan dito sa Lanao? Lumilingon sa pangalang si Captain Jack Pershing. Noong 1906, from Captain, siya ay pinromote bilang Brigadier General dahil sa kanyang accomplishment na kung saan napanatili niya ang kapayapaan dito around Lanao Lake, at yun ay sa pamamagitan ng pag-engage sa mga sultan, sa mga dato, kagaya ng mga lolo ng mga manabilang family. At doon yan natalo yung mga lumalaban sa mga Amerikano. Hindi lamang sa pakikinigma, bagkos ay sa pamamagitan ng winning hearts and minds. And I should emphasize na yun ang ginagawa ng kasalukuyan na 103rd Haribon Brigade. And I am very proud na as a captain, back in year 2001, I was once part of the 103rd Infantry Haribon Brigade as one of the OPCON units of then Colonel Hermenes Hisperon, who served as a brigade commander in this prestigious unit. Kaya para sa inyong lahat, nandito ako ay lubos nagpapasalamat lalo na sa inyong brigade commander at saka sa buong Team Haribon sa pagbigay-pugay sa mga warriors, leaders, heroes na ipinanganak o kaya ay nabuo sa kampo na dating Fort Marawi, naging Fort Kitley o Camp Kitley, at ngayon ay Campo Ranao. Maraming salamat, magandang umaga sa inyo lahat.